Magandang umaga sa inyo guys. Actually, wala na sana ako talaga akong planong gumawa ng vlog. Ang plano ko is pagbalik na lang ng Canada. And then, kasi gusto ko ding masulit talaga. Kasi 2 weeks lang naman talaga ako dito sa Pinas. And then, babalik na rin ako ng Canada. So, I want to spend all of my time every minute dun sa mga bagay na pinupuntahan ko na parang ayoko nang may hawak na camera. Ang gusto ko is talagang to spend every minute na, kasi mahilig ako mag food trip eh. Yung mga pinupuntahan namin lately, puro kainan, as in kainan. Actually, naghanda nga kami nitong Christmas, pero hindi namin nakain kasi ang dami ko pa naman niluto. Tapos nag-order pa kami ng lechon. Ang nangyari, panay ang kain namin sa labas. Puro kain sa labas, kain sa labas. Hanggang sa may mga comments dito na nababasa ko na sabi nila, "Sir, gawa ka naman ng ganito, ng ganitong vlog, ganito, ganan." Hanggang sa nakita ko to, ito halos lahat ng vlog ko, nag-comment siya. Same lang yung comment niya. Sabi niya, "Sir Ferd, sana makagawa ka ng vlog about sa mga naipundar mo sa Pinas habang nasa Pinas ka para ma-inspire naman kaming mga followers mo, lalo na sa YT channel mo. Ingat and God bless and enjoy sa iyong bakasyon." So, yun yung sabi niya. So, ito, pakita ko lang sa inyo ng ilang ito kasi yung naipundar ko. Yan, itong bahay namin na to. Yan. May nakapag-ipon ako ng ilang alak. Actually, mayroon pa dun sa ilang sides. Tapos, yan. Itong mga gamit, kagaya nitong mga rep, tsaka yung itong table na to, magkano din itong nabili ko to, lahat halos, itong salas, and yung mga renovations like, yan, tsaka itong aming mahal na baby ito, baby. Naanto ka pa, baby? Oh, yan. Naku, ang laki ng investment ko dito kasi ito'y mahal namin. Talagang walang katumbas na halaga. Dalawa yan, actually dalawa yan. Ito pa yung isa. Yung isa naming anak. Ayun, yung isa naming anak. Hi, baby. Oh, ayun pa yung isa. And then yung renovations nitong kusina na pinatiles ko din. Lahat. Tas pinalagyan namin ng bubong, extension. And then, halos lahat yung inabot na rin ng mga renovation. Actually, hindi renovation eh. Extension and modification. Pinamodified ko yung iba. And then, itong bakod, pinalagyan ko siya ng ganang bakod. Yan. Yung bakod at saka yung bubong. And then, itong tawag dito. Itong may screen door. And then, yan, itong gates. I think umabot na rin ako ng lahat-lahat na ng renovations na lahat-lahat na nung mga yung mga additional, in short. I think inabot na ako ng almost 500,000 yung nagastos ko dito sa sa mga additionals. And then tong pa-tiles nitong namin. And then yung ibang gamit, kagaya nitong mga bikes na nabili ko dun sa anak ko, yung motor niya na ginagamit. And so far, may lahat ng part ng bahay namin is may CCTV. Yan. Meron din dun sa kabilang part. Ayun. Sensya ka na kayo, kasi may mga sinampay kasi na naglaba kami kahapon. Ayan, may mga CCTV, and even sa indoor may mga CCTV din. So, itong bahay na to is hindi naman kalakihan. Pakita ko lang sa inyo. Labas tayo, guys. Hindi naman kalakihan yung bahay namin. Ayan, ganun lang siya. Kung ikukumpara nyo dun sa iba na ang pinakang galawan lang nila is yung harap. Yan, harap. Halos lahat sila harap lang yung galawan. Itong napili ko kahit paano, may parang mini garage. May mini garage siya. Kasi nung pumili ako dito ng lupa, that time nung bakante pa kasi lahat ito. As in bakante pa lahat ito dati. Wala pang kabahay-bahay dito. Nung pinili ko siya, ito is tinatawag na broken lot, parang ganon. So broken lot siya.
So parang nakuha ko siya ng free. Yung ano, medyo paliit yung sa likod pero malawak yung harap. Kaya ito yung pinili ko kasi kahit paano, sabi ko yung kusina naman hindi siya masyadong galawan eh. Yung harap ang galawan. Kagaya nito may kusina, ay ano, nagluluto ka lang. Hindi kagaya nitong sa harap na ano, na maraming tumatambay at saka may ano, may mga bisitang dumarating. Kaya doon sa ano, sa pinakang ito, pinalagyan ko siya ng extension dito, papunta dito, para kahit paano, pagbukas ng gate, pwede na kayo ditong mag-jamming dito sa pinakang garahe. Ay kasi yung kusina naman kapag nakapagluto ka na, lalabas ka na kasi hindi naman kailangan na ano, lagi kang maghapon na doon. Dito pa rin ang galawan sa labas. Bali pinalagyan ko din siya ng ilang wall lamp. Actually kahit maliit yung bahay namin, parang ano siya, parang kala mo ang laking tingnan. And then kala mo talaga yung pinakang harapan is yung eleganteng tingnan para sa akin na. Kasi ayoko din naman ng sobrang laki na hindi na kami nagkikita-kita ng family. Na parang yung isa nasa kusina, yung isa nasa kwarto, yung isa nasa second floor. Ang masasabi ko lang, kahit na maliit yung bahay namin, na ano naman, at least sarili. Hindi kasi, meron kasing iba na, yun totoo, ayoko namang masaktan yung damdamin ng iba. May mga ilang kasi akong kakilala na gano'n ang ginagawa. Alam naman namin yung salary nila na kung magkano lang yung inaabot. Pero babanat kagad ng napakalaking bahay, merong second floor na kagad, napakalawak. And then yung monthly payment nila, halos lahat ng salary nila doon na lang napupunta. And then 20 years, 30 years to pay. Actually, sabihin ko sa inyo, kinuha ko tong bahay na to is 10 years to pay lang, na which is patapos na ngayon. Actually, kaya ko na siyang i-fully paid. Pero may mga nag-advise sa akin na wag muna. Kasi kapag pinuli paid mo yan, parang mawawala na yung, I don't know, they said na, ano daw yun parang sa insurance sa pag-ibig. Kaya sabi ko, sige, hindi ko na muna ito pinupuli paid, pero kaya na naman. And then, bunso, naku, bakit? Gutom na ikaw? Gutom na ang aming baby? Ha? Gutom na ang aming baby Yun. Kaya ano, kasi iniisip ko minsan, yung salary ng isang tao, na yung mga kilala ko, sabi nga nung iba, buti pa kayo, patapos na tong bahay ninyo. Buti pa kayo, sarili na, wala na kayo iniintinding monthly. Kasi ang iniintindi ko po sa isang bagay na natutunan ko, na iniisip ko, di baling maliit, basta sarili, wala na kayong pinoproblema. Kaysa ang laki-laki, pero ang tanda-tanda nyo na nagbabayad pa kayo ng bahay. Bulok na yung bahay ninyo, binabayaran nyo pa rin. And then, saan nyo kukunin yung pambayad ng malaking bahay? Kasi, even ako, iniisip ko, sabi ko, kaya kong kumuha ng malaking bahay dyan. May second floor, mas malaki. Kaya lang, sabi ko, halos mas malaki yung babayaran ko, tapos 25 years, 30 years to pay. Ayoko nang sabi nga, don't put your money in one basket. Sabi ko nga ganon. Kaya, instead na kumuha ko ng ganon, bumibili na lang ako ng properties, ng lupa. Yan, mas gusto ko yung gano'n, kumuha ako ng lupa. Ang pinag-iipunan ko kasi ngayon is mga apartments. Kasi eto, kalapit lang namin yung SM. Nasa likod lang po kami nitong SM City Lucena. So yun ang gusto ko, properties na kung saan pag may mga magre-rent. Kasi yung iba't ibang part ng Quezon Province, Atimonan, Tagkawayan, Lokban, Quezon, Sariaya, basta iba't ibang part ng Quezon, kasi ito yung aming ito yung capital ng Quezon Province, itong Lucena. Dito sila nagwo-work sa SM. So meron diyan mga 6 months, 1 year lang magre-rent and then aalis na ulit. Kaya gusto ko dito ng mga apartments. So yun yung mga gusto kong ma-provide. Ang totoo niyan, napakalaking achievement para sa akin itong bahay na to. Kasi talagang dati as in wala kaming bahay. Naranasan ko yung natutulog kami. May gumagapang na daga talaga sa katawan namin. Tapos pag may bisita ako, hiyang-hiya ako magdala ng bisita. Kasi nga alam niyo yung pag nagiinuman na or medyo may kasiyahan na biglang tutulo na, ubos yung planggana ko, ubos yung timba ko. Talagang kaliwat kanan yung may natulo, may nakasalok na timba at planggana.
Talagang nahihiya ako doon sa bisita. Kaya lang, dahil nga yung pakikisama namin, maganda naman kami makitungo. Talagang gusto pa rin nila sa bahay tatambay. So, yun nga. Nahihiya naman ako pag umulan na pre, makikisuyo, palagay ng ano. Hanggang sa nangyari, naipon na lang kami sa isang corner, doon na lang kami pumipwesto. Kaya nga masaya ako kasi kahit pa paano may bahay na kami na hindi tumutulo. At the same time, nakapag-provide naman ako ng mga gamit, lahat ng gamit ng mga dito, even yung aircon, yung rep, yung table, yung lahat na halos lang dito sa loob ng bahay na to, na which is wala at hindi namin naranasan dun sa una namin bahay. Ang totoo niyan, may plano pa akong magbawas ng mga gamit. Yan, kagaya nitong bisikleta nung anak ko. Plano ko na sanang ibenta yung bisikletang yan na dyan. Kasi nga, yung ano ko naman ay napasok dyan lang sa kanto, sa Kalayan. So ang biyahe lang niya napakalapit, wala pang 5 minutes, wala pang 3 minutes, ayan lang. So nawili na siyang gamitin tong motor niya, which is pinagawa ko nga kahapon to kasi walang alam yung bata. Yung filter pinalitan, yung preno, ang dami. Ay magkano din yung nagastos ko kahapon dito. Nasa kulang-kulang 5,000 din. Pinakondisyon ko na, kaya sabi ko, anak, gamit ka lang ng gamit, kailangan marunong ka ding mag-maintain nung sasakyan mo, nung motor mo. So dyan lang naman siya napasok, sa malapit lang sa SM. Kaya sabi ko, sige, ibebenta ko na lang yung ibang gamit, magbabawas tayo. And then yun nga, kahapon lumabas lang kami kasi ano, may binili lang kaming mga paputok for New Year. Ito yung mga gamit na mga paputok na binili namin kahapon for New Year. Yan, yung quitis. And then ito, yan, medyo mabigat din. Ito yung mga nabili namin kahapon. Yeah, I think inabot din ako ng nasa kulang-kulang 12,000 ata. 12,000 yata itong paputok na to. Sabi ko nga, wow, hindi ako nakakaranas bumili ng ganito kadaming paputok dati. Yung 500 nga lang dati, talagang masama na yung loob ko eh. Kaya sabi ko, this is the first time na gumastos ako sa paputok. Alam ko sasabihin ng iba sa inyo, nagsusunog ka lang ng pera. Totoo yun. Yun din yung pananaw ko doon. Kaya sabi ko dati, ayokong gumastos ng pera sa paputok dahil para ka nagsusunog ng pera. Pero sabi ko nga, gusto ko namang ma-experience yung masayang New Year dito sa Pinas dahil I don't know kung kailan na ulit ang kasunod nito. So yung kumpare ko naman, si Pareng Tanay, shout out sa'yo kay Paring Carl, James Alpuerto, tsaka kay Mabel Alpuerto, yung mga kumpare ko dito sa Market View. Sila yung kahapon pinuntahan namin. May pwesto sila dito sa Market View sa may sementeryo. Doon kasi ngayon inilagay yung anuhan ng paputok, pwesto ng paputok. So binigyan naman na ako ng malaking discount kasi yung mga yan talaga hindi ako tinatalo, yung mga kaibigan natin. And then nung minsan may mga dumating ditong mga bisita, mga kumpare natin, kababata, dinayo ko gabing-gabi. Inabot na kami ng umaga, sobrang saya. Yeah, shout out nga pala kay Paring Ardel, salamat, nagkita tayo. Kay Paring Jose, kay Dayan, kay Paring Tantan, yan, yung mga kaibigan natin. So, yung mga nagtatanong nga pala, balik tayo doon sa usap. Ano yung mga naipundar ko dito? So, ito pong bahay, at yung mga extension, modification, and then sa ngayon, undecided pa ako sa ngayon kung ano yung gusto kong kunin na lupa. Kasi iniisip ko kasi, hindi ko pa kasi masabi sa inyo yung mga plano sa susunod eh. But I have my savings right now. So, yung savings na yun yung pinangahawakan ko na anytime pwede ko namang ibili. Pero sa ngayon, pinaglalaanan ko muna siya dun sa mas importanteng bagay. Kasi nga, ayoko naman marami akong properties dito. And then, sa Canada pala ako magpo-for good. Hindi pa kasi ganun ako ka-decided kung sa Canada ba talaga ako magpo-for good or dito sa Pinas. But to tell you honestly,
nung dumating ako ngayon dito sa bakasyon ko, marami akong realization na naman na gusto kong i-share sa inyo. Siguro pagbalik na lang ng Canada ko, i-share sa inyo yung mga realization ko dito. But to tell you frankly, na kung sakaling hindi talaga para sa akin ang Canada, hindi po ako ganun katakot na mag-for good dito sa Pinas dahil marami talaga akong plano. Pero kailangan lang talaga is pera. Para sa akin kasi, okay dito sa Pinas, pero kailangan may pera ka. Kasi kung wala kang pera dito, pag nagkasakit ka, ubos yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung iba talaga na kakilala ko na nasa Canada, na ang nangyayari, gustong-gusto mo nang umuwi ng Pinas, pero hindi nila magawa kasi nga wala na silang babalikan sa Pilipinas. Kasi nga lahat ibinenta na nila, lahat isinugal na nila lahat sa Canada. Yung pera nila, yung savings nila, yung bahay at lupa nila, yung mga properties nila, lahat ay isinugal na sa Canada. So ako naman po, kahit papano, may babalikan ako sa Pilipinas. May bahay na ako, may savings na tayo, may properties naman tayo. Ayoko na kasing banggitin yung iba. Ano pa yung mga ibang investment ko? Siguro yung ayoko na ipakita kasi baka sabihin ng iba masyado ng mayabang. Yung mga gold po. Yung mga gold ko dati na ngayon ay hindi ko dati na experience. Talagang as in, gugulat ako, sabi ko itong nakasabit sa leg ko, itong nakasabit sa braso ko, na which is wala ako nung dati. Ayoko na lang po kasing ipakita isa-isa yung mga investment ko sa gold, na which is I think pumalo na ngayon ng basta ayoko na lang pong banggitin. Nag-invest po kami sa gold kasi nga alam namin tumataas yung value. So doon namin ina-invest yung pera, tsaka yung savings namin di namin pinawawalan. And ayoko kasi ng puro paganda lang ng paganda ng bahay. Gusto ko lang po talaga may savings, tsaka properties, lupa, yan ang gusto kong mga i-provide. Kaya yung buhay ko po dati talaga, malayong malayo na yung buhay ko ngayon sa buhay ko dati. Ang totoo niyan, may gusto ko sana akong gawing vlog na nung minsan nag-iikot-ikot ako sa bayan, sa Quezon Avenue. Biglang nagbago yung pananaw ko, na sabi ko wag na lang pala. Kasi alam niyo po yung habang naglalakad-lakad ako sa Quezon Avenue, nakikita ko yung buhay ko dati. Tapos yung mga dati kong kasamahan, hanggang ngayon na doon pa rin sila. Yung mga nagtitinda sa bangketa, yung mga naggagawa ng shoe repair, yung nagduduplicate ng susi, yung naggagawa ng pang-stamp, yung pantatak, yung mga nag-uukit, yung nagtitinda ng bibingka, yung mga aita sa paligid, yung nagtitinda ng mangga, yung nagtitinda ng dyaryo, yung nagtitinda ng kung ano-ano. Nilakad ko yung Quezon Avenue, halos lahat sila na doon pa rin. Yung upholstery, yung mga pinatataya ko ng wedding, halos lahat na doon pa rin sila. Sabi ko nung una, pag uwi ko, makagawa nga ng vlog, mai-share ko sa inyo yung buhay ko dati at yung buhay ko ngayon. Pero biglang nagbago nga, sabi ko wag na. Parang nangyayari, ano bang tawag nila doon? Parang poverty porn, na parang pinakikita ko yung mga tao, yung kahirapan, na hindi ko naman sila minamaliit, marangal na hanap buhay po yan. Kaya lang sabi ko parang hindi ko maatim sa sarili ko na bibidyuhan ko sila. Ito yung mga kasama ko dati. Ito, nandito pa rin sila. Parang hindi ko kaya palang gawin na gano'n, na parang, oh guys, narito ako ngayon sa Quezon Avenue. Ito yung mga kasama ko dati. Ayan, pakikita ko sa inyo gano'n. Ito nagpapataya. Ito naggagawa pa rin ng sapatos. Ito pa rin ng nagbebenta pa rin sa kalye. Parang sabi ko, wag na lang. Parang napaisip ako, wag ko na lang silang gawa ng video. Parang kasi nung naglalakad ako doon, parang sabi ko, habang ang dami ko nare-realize, sabi ko habang naglalakad ako, ang layo na pala ng buhay ko sa buhay ko dati. Na dati pakalat-kalat ako doon sa kalye, nagpapataya ako ng wedding, nagtitinda ng dyaryo, nagtitinda ng ice buko, nagtitinda ng sigarilyo, namamara ng jeep, nagtitinda ng plastic sa palengke. Tapos yung kinakainan ko lang doon, yung mga pansitan sa tabi-tabi, lugawan. Tapos ngayon, nagbakasyon ako, sabi ko, panay ang kain ko sa labas, kung saan-saan. Tapos nitong Christmas lang, nitong nakaraang Christmas, kaya hindi ka kasi ako gumagawa ng vlog.
ilan yung mga partido na pinapaskuhan natin na talagang kita ko, ramdam na ramdam ko yung sarap at saya nila noong inaabutan natin ng mga aginaldo. Sabi ko, sobrang dami ko na-realize talaga. Kaya dun sa nagtatanong po kung ano yung mga naipundar ko, hindi ko na po iisa-isahin sa inyo. Pero ang masasabi ko lang po talaga sa inyo, malayo na po yung buhay ko ngayon sa buhay ko dati. Pero hindi ko naman po ginagamit yun para mantapak o manlamang ng kapwa natin. Dahil unang-una, alam kong lahat ng bagay na meron ako sa ngayon, sa isang iglap ay pwede niyang bawiin sa akin. Kaya po ito ay pinahalagahan ko at talagang ikinikip ko, inilalagay ko sa tama, ini-invest ko sa tama. Gaya nga po na sabi ko sa inyo, nag-provide lang ako nitong bahay na to kasi talagang never kong naka-experience na magkaroon ng bahay. Hindi ko po kailangan na sobrang laking bahay kasi ang dami kong kakilalang tao, ang lalaki ng bahay nila, hindi sila nagkikita-kita. Ang daming kakilala kong tao, ang laki ng bahay nila pero hirap silang maghulog. 30 years to pay, 25 years to pay. Tapos lahat ng sahod nila doon na lang napupunta sa napakalaking bahay. Masasabing, uy, nag-post sila sa Facebook, sa social media, wow, ang laki ng bahay ni ganon. Pero sa totoo lang, sa loob-loob po nila, kasi ano po nakakausap ko din po yung ibang tao Alam ko po yung hinaing nila Ay, ang tagal pa ng bahay namin, 25 years to pay pa, 30 years to pay pa. Ganun pa katagal akong magtatrabaho para mabayaran tong bahay na to. Sa ngayon po, itong bahay na to, masasabi ko pong akin na to. Kaya ko na tong i-cash. Ngayon, right away, kaya ko na tong i-cash. So wala na akong intindihin dito, kundi ilaw at tubig na lamang. Unlike nung iba na ang lalaki ng bahay pero uugod-ugod na nagbabayad pa, pabulok na yung bahay, ni pagpaparenovate hindi pagpapamodify ng bahay, extension hindi nila magawa kasi nga lahat ng pera napupunta dun sa bahay. And then yun nga, dahil busy na sila kakatrabaho, hindi na nila na i-enjoy yung bahay kasi kailangan nilang kumita kasi short sila. Ang totoo niya, nung pandemic, marami ditong mga nagpa-assume balance kasi nga nabigla sila kasi nga sa laki ng binabayaran nila. Sabi ko nga, kung mayroon naman akong sobra, instead na bumili ako ng malaking bahay, magdagdag ako ng properties like apartments nga, yun nga yung plano ko. So marerentahan pa nung iba na nagwo-work dito sa SM. And then yun nga, sabi ko nga, talagang papahalagahan ko lahat ng kinikita ko ngayon habang malakas pa tayo, hindi tayo habang buhay malakas. Dahil sabi ko, yung sa retirement plan ko, ayoko naman pong abutin ng 70, 80, nagtatrabaho pa tayo. Sabi ko nga, gusto ko talaga magpahinga na rin ako ng maaga. Dahil simulat sa bata pala ako, nagtatrabaho na ako. At naniniwala naman ako na yung pera ay dinadala ko sa tama. Although, kumukurot tayo ng konti para naman ma-enjoy natin ang buhay. Kasi sabi ko nga, ayoko naman ng puro ipon. Baka mamaya mabigla tayo, hindi natin alam. Kinabukasan, bawian na tayo ng buhay, hindi natin alam. Huwag naman sana. Uso ba sa inyo yun, yung ganon? Yung pag may nagsalita ka ng ganon, kumakatok. Yan. Halimbawa, ganon ang mangyari, hindi mo na may enjoy yung pinaghirapan mo. So, balance lang. Dapat balance lang. Kumikita ka, ini-enjoy mo, at the same time, nag-iipon ka. Ayoko naman nung kumikita ka, hindi ka nakakapag-enjoy. So, marami. Doon sa subscriber natin na nagtatanong ano-ano yung mga naipundar ko, ayoko na pong ipakita kasi para doon sa iba, inspiration, para doon sa iba, mayabang. Sa ngayon po, ito na lang munang bahay na dati wala ako. Itong bahay, yung savings na talagang masasabi kong minsan hindi ko nakita na magkakaroon ako ng ganong savings. And then yung ayan, itong modification, actually yung value nitong bahay compare sa dati, nagdoble na yung presyo. Natanong na namin. And then yung mga alaga naming nagkakanda cute. Ayan, anak. Smile sa camera. Ayun pa yung isa, tulog pa. Ayan. Yung halaga namin na talagang ginastusan ko. Hindi ko nasasabihin sa inyo yung presyo. Dahil masakit din sa bulsa. And then itong mga laman ng bahay, yung aircon, yung rep, yung motor, yung basta ayoko na pong isa-isahin. At syempre yung mga alahas. Yun po. Tapos may ilang nabili naman tayo na
properties. Kaya sabi ko nga, tama na muna yon. Sa ngayon, ipon. Kasi may plano pa ako na ayoko munang i-discuss sa inyo. Kasi nga, hanggat wala pa, sabi nga hanggat hindi pa napipisa yung itlog, muna natin bilangin yung sisiw. So, siguro hanggang dito na lang muna. Kasi, gusto ko sana kayong isama dun sa bahay namin. Siguro, try ko pang makagawa ng isa pang vlog. Kasi hindi talaga muna ako nag-upload dahil gusto ko ma-enjoy every moment, every minute na dito ako. Kasi ayoko naman nakagaya ng iba na nagbakasyon pero naubos lang yung kanilang bakasyon sa kaka-vlog, sa kaka-edit. So, ini-enjoy ko talaga every single moment, every minute dito sa Pinas. Kasi naniniwala po ako na may mga bagay na hindi nakukunan ng camera, yung pa yung mas masaya. Kaya sa tuwing ihahawakan ko yung camera at explain ko sa inyo yung mga nangyayari sa paligid, feeling ko na mi-miss ko yung mga moment. Yung mga tawanan, yung mga happiness, yung mga ganun po. Kaya sabi ko, stop na lang muna ako gumawa ng vlog while na dito ako sa Pilipinas. Kasi nga, pwede ko namang i-share sa inyo with some photos and pictures and videos. And pagbalik ko na lang. Pero try ko pa rin makagawa kasi maraming mga nagko-comment na, "Sir, kumusta ka na dyan? Ano nangyayari sa iyo dyan? Ganito, ganan." Gusto doon nilang makakuha ng updates while na dito ako sa Pilipinas. So, yun lang po. Maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin kahit na hindi ako nakakapag-upload ngayon. Gusto kong i-share sa inyo pagbalik. Kasi may mga pending vlogs ako na nagawa doon about sa tourists. Kasi sobrang daming nagme-message sa akin na tourists na hindi pa natatapos. Siguro ituloy ko na lang pagbalik ko ng Canada. Actually, tapos na yon. May sasabihin na ako sa last part na hindi ko pa nagagawa. So, itutuloy ko na lang pagbalik ko ng Canada. Iniisip ko nga kung tapusin ko na lang, dito ko na lang ituloy or pagbalik ko na ng Canada. Kasi kakain pa yun ng pasensya na rin nga pala. Sobrang dami kasi po nang nagme-message sa akin dito sa amin, sa Lucena, na gusto makipag-meet up. May taga-Timonan, Tagkawayan, Lukban, Mauban, Sariaya, Candelaria, na gusto makipag-meet up dito sa SM. Kaya nang talagang hindi ko na po magawa. Actually, flooded yung inbox ko. Hindi ko na po mabackread. Even yung mga batchmates ko, workmates ko na nagme-message na gustong makipagkita, hindi ko na rin po masagutan kasi ayoko naman po ng yung iba ay nagyaya ng banding dito sa bahay. Baka every gabi-gabi akong lasing. Ayoko, hindi na po kasi umiinom, food trip lang talaga. Minsan may dumayo sa akin mga kaibigan natin ng high school. Sila na lang na sila yung pinainom ko. Kumain na lang ako. Tapos San Miglite lang. Kasi babiyahe pa ako nun pa Laguna. So hanggang dito lang muna siguro guys. Maraming salamat sa panonood. Hope na magkita-kita ulit tayo pagbalik ko ng Canada. Try ko pa rin makagawa ng mga susunod na vlog bago ako bumalik ng Canada. Kasi may mga ilang comments ako nababasa na nagtatanong about yung sa requirements na ginamit ko papunta ng Pilipinas. And then ano yung requirements sa kailangan ko pabalik ng Canada. So try ko pa rin magawa ng vlog yan. So sa ngayon, dito na lang muna tayo sa bahay. Ayoko muna kasing mamasyal na may hawak na camera. Ang gusto ko talagang napipil ko yung bawat nakikita kong lugar. Kasi ang dami ng pagbabago dito sa Pilipinas eh. So gusto ko i-share ko na lang sa inyo yan pagbalik ko. So hanggang dito na lang muna siguro guys. Kita-kits tayo pagbalik ko ng Canada. I love you all. God bless as always. See you sa next vlog. Bye-bye.